Bilang isang doktor, merong 5 partikular na bakuna na hinding-hindi ko sa ilalim ng anumang pagkakataon ituturok sa aking sariling katawan. At ang pinaka nakapagtataka dito, ang bahaging dapat magpatigil sa iyo sa anumang ginagawa mo ngayon upang makinig sa akin ay ito. Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, malaki ang posibilidad na ikaw ay pumupunta sa iyong lokal na botika o health center taon-taon at partikular mong hinihingi ang isa sa mga ito. Hinihingi mo ang mga ito dahil naniniwala kang ginagawa mo ang tama. Naniniwala kang pinoprotektahan mo ang iyong kalusugan. Iniisip mo na ikaw ay isang mabuting mag-aaral ng medisina para sa kapakanan ng iyong pamilya. Ngunit ang dahilan kung bakit iniiwasan ko ang 5 ineksyon na ito ay hindi ang dahilang iniisip mo ngayon. Wala itong kinalaman sa mga teorya ng sabwatan o conspiracy theories. Wala itong kinalaman sa kawalan ko ng tiwala sa medisina o anumang nakatagong agenda laban sa siyensya. Sa katunayan, ang kabaligtaran ng totoo. Ang desisyon kong layuan ang 5 partikular na bakunang ito ay nakabase sa pinaka-advance, pinakamodernong siyensya na umiiral sa buong mundo ngayon. At ang pag-alam sa isang sikretong ito, itong isang simpleng bersyon 2.0 na katotohanan ang literal na maaaring magligtas ng buhay mo sa mga susunod na buwan. Ako si Dr. Paulo Garcia. Sa susunod na ilang minuto, hindi ko lang sasabihin sa iyo kung ano ang 5 bakunang ito na hindi na dapat inirekomenda sa iyo ng isang modernong doktor. Ipapaliwanag ko ang isang napakalaki at kalunos-lunos na pagkakamali na ginagawa ng libu-libong mga Pilipinong senior citizen araw-araw. At ang pinakamahalaga ibibigay ko sa iyo ang alternatibo. Ibibigay ko sa iyo ang bersyon 2.0. Ibibigay ko sa iyo ang mga moderno ligtas at napakapangyarihang bersyon na aktwal kong inirekomenda sa aking sariling asawa, sa aking mga magulang, at sa mga pasyente kong may pinakamataas na panganib. Hindi ito isang video na ginawa para takutin ka. Ito ay isang video na ginawa para bigyan ka ng kapangyarihan. Nais kong magkaroon ka ng kaalaman upang sa susunod na umupo ka sa harap ng iyong doktor, hindi ka lang nakaupo doon na parang isang estudyanteng naghihintay ng grado. Malalaman mo ng eksakto kung anong mga pangalan at anong teknolohiya ang dapat mong hingin para makuha ng iyong katawan ang pinakamahusay na proteksyong umiiral sa planeta. Dahil sa medisina ng ika-21 siglo, ang pagiging matalino ang magliligtas sa iyo. Kaya ano ang malaking sikreto? Bakit ang isang doktor na tulad ko, isang taong ginugol ang buong buhay niya sa pag-aaral kung paano ilayo ang mga tao sa ospital, ay tatanggi sa mga bakunang nasa merkado na sa loob ng 30 taon? Ang sagot ay napakasimple na kapag narinig mo ito, magugulat ka na hindi nila ito pinag-uusapan sa bawat news channel sa bansa. Ang dahilan kung bakit hindi ko hahawakan ang 5 nakasanayang ito ay dahil para sa bawat isa sa kanila, meron na ngayong mas magandang bersyon na nag-e-exist. Isang alternatibo na mas malakas, mas tumatagal at partikular na idinisenyo para sa immune system ng isang taong lampas 60 taong gulang. Gusto kong isipin mo ito ng ganito. Ipagpalagay nating meron kang cellphone mula 15 taon na ang nakakaraan. Naalala mo pa ba ang mga iyon? Ang mga lumang flip phone na may maliliit at malalabong screen at mga pindutan
na kailangan mong idiin ng 3 beses para lang makapag-type ng isang letra. Oo, ang teleponong iyon ay nakakatawag. Gumagana ito para sa kanyang panahon. Ngunit pipiliin mo ba ang lumang plastic na blocking iyon ngayon kaysa sa isang modernong smartphone? Ipagpapalit mo ba ang iyong high-definition camera, ang iyong mga mapa, at ang iyong video calls sa iyong mga apo para lang gumamit ng lumang flip phone? Siyempre hindi. Isang kabaliwan iyon. Buweno sa mundo ng medisina, eksaktong parehong bagay ang nangyayari ngayon mismo. Ang siyensya ay gumagalaw ng napakabilis kaya ang mga bakunang itinuturing na gold standard, 10 o 20 taon na ang nakalipas ay ganap ng napag-iwanan. Meron na tayong mga bagong teknolohiya ngayon na nag-aalok sa iyo ng isang matibay na kalasag. Ang problema ay maraming klinika at maging ilang mga doktor ang naipit na sa nakaraan. Ibinibigay pa rin nila ang flip phone na bersyon ng medisina dahil sa nakasanayan o dahil hindi nila nababasa ang pinakabagong pananaliksik mula sa taong ito. At ang nakamamatay na pagkakamali ang magdadala sa mga tao sa ICU ay kapag ang isang pasyenteng tulad mo ay tumatanggap ng lumang bersyong iyon nang hindi nagtatanong, akalain na ang isang bakuna ay pareho lamang sa lahat ng bakuna. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang pagkakaiba ng lumang bersyon at ang bagong bersyong ipapakita ko sa iyo ngayon ay ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tahimik at malusog na tag-ulan sa bahay o ang pagtatapos sa isang kama sa ospital dahil ang iyong proteksyon ay masyadong mahina upang labanan ang totoong mundo. Ngayon, may isang bagay na kailangan mong maunawaan. Isa itong konsepto na nagpapaliwanag kung bakit ang 5 sa mga bakunang ito ay bumabagsak sa pagprotekta sa mga taong pinaka-nangangailangan sa kanila. Gumagamit ang mga doktor ng malaking salita para rito immunosenescence. Ngunit gawin nating simple para sa ating pag-uusap. Isipin mo ang isang security guard sa isang gusali sa Makati. Kapag ang gwardyang iyon ay 30 taong gulang, siya ay mabilis, siya ay matalas, siya ay alerto. Kung may magtangkang pumasok na hindi dapat naroon, aarestuhin niya ito sa loob ng ilang segundo. Bumubuo siya ng isang matibay na memorya ng banta. Ngayon, kunin mo ang parehong gwardya na iyon sa edad na 65 o 70. Siya ay isa pa ring mabuting tao. Ginagawa pa rin niya ang kanyang makakaya, ngunit ang kanyang mga reflexes ay mas mabagal na. Ang kanyang memorya ay hindi na kasing talas. Kung papakitaan mo siya ng malabong litrato ng isang kriminal, maaaring tatango siya, ngunit malamang na makakalimutan niya ang mukhang iyon kinabukasan. Ang iyong immune system ay ang security guard na iyon. Habang tayo ay tumatanda, ang ating panloob na hukbo ay medyo napapagod. Ang mga sundalo ay bumabagal. Hindi nila gaanong naaalala ang kaaway at ilan sa mga bakunang ginawa mga dekada na ang nakalipas ang bersyon 1.0 na mga ineksyon ay idinisenyo para sa isang 30 taong gulang na gwardiya. Ginawa ang mga ito na inaasahan ang isang mabilis, malakas at batang tugon. Ngunit kung ikaw ay 68 taong gulang, ang mga lumang kagamitang iyon ay hindi na kayang gawin ang trabaho. Nakukuha mo ang pinakamahinang bersyon ng proteksyon sa mismong oras na kailangan mo ang pinakamalakas na bersyon. Iyon ang sinulid na nag-uugnay sa lahat ng sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang siyensya ay lumikha ng isang mas mahusay na sagot, ngunit ang sistema ay hindi lang ito ginawang prioridad upang sabihin sa iyo ang totoo.
Naranasan mo na bang bigyan ng lumang gamot ng doktor mo nang hindi ipinapaliwanag ang mga bagong opsyon? I-drop ang sagot mo sa comments. Kaya tingnan natin ang unang nasa aking listahan. Ito ang isa na talagang nakakapagpainit ng aking ulo dahil ito ay tumatalakay sa isang tahimik na mamamatay tao na sinusundan ang mga senior citizen tuwing sasapit ang tag-ulan. Pinag-uusapan ko ang bakuna para sa pulmonya-pneumonia. Ngayon, karamihan sa mga tao ay naririnig ang salitang pulmonya at iniisip nilang ito ay isang masamang linggo lamang na may matinding ubo. Iniisip nilang mananatili lang sila sa kama, iinom ng mainit na sabaw at gagaling na. Iyan ay isang mapanganib na kasinungalingan. Ang bakterya sa likod nito, isang bagay na tinatawag nating pneumococcus, ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga matatandang lampas 65 ay nauuwi sa ospital. At hindi ko sinasabing pumupunta lang sila sa klinika ng doktor. Ibig kong sabihin, na-admit sila, nakakabit sila sa oxygen, nasa intensive care unit o ICU sila. At ang pulmonya ang mas mabait pang bersyon ng kayang gawin ng bakteryang ito. Maaari itong maglakbay sa iyong utak. Iyon ay meningitis. Maaari itong pumasok sa iyong dugo. Iyon ay sepsis na kung saan ang iyong buong katawan ay nagsisimulang mag-shutdown. Unti-unting namamatay ang bawat organo. Hindi ito mga kwentong paano, kung. Nangyayari ito araw-araw sa mga Pilipinong nag-akalang protektado sila. Sa loob ng mga dekada, ang bakunang ginamit natin ay tinatawag na PPSV23 o Pneumovax 23. Kung pumunta ka na sa doktor at sinabing, kailangan ko po ng shot sa pulmonya, may 90% pagkakataon na ito ang ibinigay nila sa iyo. At nakikita mo ang numerong 23 na yun maganda pakinggan. Hindi ba may isip mo, wow, 23 ang laking numero niyan. Siguradong protektado ako laban sa 23 iba't ibang uri ng bakterya. Ngunit dito ka nahuhuli sa bitag ng version 1.0. Ang lumang bakunang ito ay gumagamit ng teknolohiyang nabibigo sa iyo. Gumagana ang Pneumovax sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyong immune system ng isang litrato ng banta. Para sa 30 taong gulang na guwardiya, sapat na ang isang litrato. Nakikita niya ito, naaalala niya, nananatili siyang alerto. Ngunit para sa 68 taong gulang na guwardiya, titingnan niya ang malabong litratong iyon. Tatango siya at sa loob ng 1 o 2 taon, ang memorya na iyon ay ganap ng nawala. Ang proteksyon ay naglaho. Nasa datos ito. Hindi ko ito opinyon. Ang mga taong may pinakamataas na posibilidad na mapunta sa ICU ay ang mga taong nakakakuha ng pinakamababang proteksyon mula sa mismong bakunang idinisenyo upang iligtas sila. At pagkatapos gumawa ang siyensya ng isang kahangahangang bagay. Binuo nila ang tinatawag naming conjugated vaccine. Ito ang version 2.0. Sa halip na iabot lang sa gwardiya ang isang litrato, ang bakunang ito ay dinadala ang batid ng direkta sa kanyang opisina. Ang bagong bakunang ito ay ikinakabit ang banta sa isang protina na galit na ang iyong immune system isang bagay na agad nitong nakikilala. Hindi niya ito pwedeng baliwalain. Kahit siya ay pagod, kahit siya ay 70 taong gulang, ang buong sistema ay nag-aalab. Bumubuo siya ng isang memoryang mananatili. Ang bakunang ito ay tinatawag na PCV20 o Prevnar 20.
Ngayon baka sabihin ng isip mo, pero Dr. Paulo ang 20 ay mas mababa sa 23. Hindi dahil ang lalim ang lakas ng proteksyon mula sa 20 strains na iyon ay napakalakas na, ang sobrang 3 ay hindi na mahalaga. Inilista na ngayon ng CDC at ng ating DOH ang PCV20 bilang piniling opsyon, hindi alternatibo kundi ang prioridad. Nakakita ako ng mga pasyente sa sarili kong klinika na nakatanggap ng lumang pneumovax. Maraming taon na ang nakalipas at totoong naniwalang ligtas sila. Ilan sa kanila ay napunta pa rin sa ospital, hindi dahil may gustong magpabaya sa kanila, kundi dahil gumagamit sila ng flip phone na gamit sa isang smartphone na mundo. Kapag nakita mo ang iyong doktor, gusto kong sabihin mo ang mga salitang ito. Gusto ko po ng PCV20. Gusto ko ng Prevnar 20. Hindi ko gusto ang lumang pneumovax. Isulat mo ang pangalang iyan ngayon din. Ang isang pangalang iyan ang maaaring maging tanging bagay na maglalayo sa iyo sa kama ng ACU ngayong tag-ulan. Ngayon, ang unang iyon ay may simpleng solusyon. Ngunit ang susunod na bakuna sa listahang ito ang hindi napapabalita sa mga pahayagan. Ito ang tahimik na pumapasok sa buhay ng mga tao at hindi na kailanman umaalis. Sa oras na maunawaan ng karamihan sa mga tao kung ano ang ninakaw sa kanila ng sakit na ito, sila ay nakulong na rito. Meron akong isang pasyente kamakailan, isang retiradong guro, si Ma'am Rosa, 71 taong gulang. Aktibo siya. Matalas ang isip niya, siya ang larawan ng kalusugan. Isang araw pumasok siya sa klinika na ang akala niya ay simpleng pilay lang sa kalamnan o muscle pain. Nakaramdam siya ng hapdi sa ilalim ng kanyang braso. 3 araw ang lumipas, lumabas ang mga pantal rash. Nalaman namin agad na ito ay kulebra o shingles. Tinanong niya ako, gaano katagal ito aabutin, Dr. Paulo? Sinabi ko sa kanya na mawawala ang pantal sa loob ng ilang linggo. Ngunit ang hindi ko masabi sa kanya, ang hindi ko siya lubusang maihanda, ay kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pagkalipas ng 6 na buwan, wala na ang pantal. Ngunit naroon pa rin ang sakit. Dumaranas pa rin siya ng tinatawag nating post-herpetic neuralgia. Isa itong malalim, walang tigil at kuryente tulad na nakakapasong sakit. Hindi man lang siya makapagsuot ng damit sa parteng iyon dahil sa sobrang sakit pag nadampi ang tela. Tumigil siya sa pagpunta sa mga meeting ng kapilya nila. Tumigil siyang makipagkita sa mga kaibigan niya. Tumigil siyang maging ang taong kilala niya. Ang kulebra o shingles ay ang muling paggising ng virus ng bulutong tubig o chickenpox. Kung nagkaroon ka ng bulutong noong bata ka, at kung ikaw ay higit sa 50 taong gulang, siguradong nagkaroon ka. Ang virus na iyon ay hindi kailanman umalis sa katawan mo. Ibaon nito ang sarili sa iyong mga ugat na parang baga sa ilalim ng abo. Nakaupo ito doon ng 50 taon naghihintay na makatulog ang gwardiya. At kapag ito ay gumising, ito ay purong torture. Ang mga taong nabalian ng buto o naoperahan ay nagsasabi sa akin na ang sakit ng shingles ay 10 beses na mas malala. Ang bakuna na hindi ko kukunin ay tinatawag na Zostavax. Sa loob ng maraming taon, ito lamang ang opsyon. Ito ay isang live virus vaccine, isang mahinang bersyon ng virus upang subukang panatilihing alerto ang gwardiya. Ngunit narito ang pagkabigo ng bersyon 1.0. Sa mga taong higit sa 80 taong gulang, ang bisa ng ineksyong ito ay 18%, 18% lamang. 18. Hindi iyang kalasag, isa yang biro. Ang Zostavax ay inalis na sa merkado sa ibang bansa ngayon. Ngunit binanggit ko ito
dahil napakaraming Pilipino ang nag-iisip na protektado sila dahil nagpabakuna sila ng shingle 10 taon na ang nakakaraan. Kung nakuha mo ang lumang ineksyon, ang proteksyon mo ngayon ay malamang na zero. Ang version 2.0 ay tinatawag na Shingrix. At sasabihin ko sa iyo, ang isang bagay na bihirang-bihira kong sabihin, ang Shingrix ay halos isang perpektong bakuna. Gumagamit ito ng isang protina at isang sirena. Ang sirena na iyon inaalarmang malakas ang bawat sulok ng gusali. Kahit sa edad na 80 ito, ay higit sa 70% epektibo. Ito ang tunay na upgrade. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbubulong sa iyong immune system at ang pagsisigaw dito gamit ang megaphone. Oo, 2 dosis ito. Oo, maaaring sumakit ang braso mo sa loob ng isang araw. Sinasabi ko sa aking mga pasyente na ang sakit na iyon ay hindi senyales na may mali. Iyan ang tunog ng paggising ng iyong immune system. Ang kakulangan sa ginhawa na iyon ay ang tunog ng paggawa ng tunay na proteksyon. Ang pananakit ng braso sa loob ng isang araw ay isang napakaliit na halagang babayaran para maiwasan ang mga taon ng sakit sa nerbyo na maaaring sumira sa iyong pagreretiro. Kung nakuha mo ang lumang ineksyon o walang ineksyon, kahit kailan kailangan mong hingin ang Shingrix mismo, pangalanan mo ito. Nakikita mo na ba ang pattern dito? Ang parehong pagod na gwardiya, ang parehong lumang kagamitan, ang parehong agwat sa pagitan ng lumang gamit at ng bagong siyensya. Ang pattern na ito ay muling lilitaw sa bakuna para sa trangkaso flu shot. Tuwing sasapit ang tag-ulan sa Pilipinas, milyon-milyong tao ang gumagawa ng parehong ritual. Itinataas nila ang kanilang manggas nagpapabakuna laban sa flu at umuuwi sa pag-aakalang ligtas na sila. Ngunit narito ang hindi sinasabi sa iyo ng tao sa counter ng botika o health center. Merong maraming bersyon ng flu vaccine na nakaupo sa loob ng kanilang refrigerator. At kung hindi ka magsasalita, ibibigay nila sa iyo ang standard dose bilang default. Ang standard dose ay ginawa para sa 30 taong gulang na guwardiya. Ginawa ito para sa isang taong ang katawan ay mabilis at agresibong nagre-react. Kung ikaw ay higit sa 65 taong gulang, ang standard dose na iyon ay hindi nagpapagising sa iyong sistema. Para itong mahinang tapik sa balikat kapag ang kailangan mo ay isang baldeng malamig na tubig. At tandaan, ang trangkaso ay hindi lang sipon para sa mga taong kasing edad natin. Binubuksan nito ang pinto para tuluyang pumasok ang pulmonya. Nagdudulot ito ng pamamaga na maaaring mag-trigger ng atake sa puso o stroke. Sa pagitan ng 70 hanggang 85% ng lahat ng namamatay sa trangkaso taon-taon ay mga taong higit sa 65. Ito ay isang seryosong banta at binibigyan ka ng sistema ng bersyon 1.0 na kalasag. Kaya bumuo ang mga siyentipiko ng bersyon 2.0 na partikular para sa iyo. Tinatawag itong Fluzone High Dose. Kung ang regular na dami ay hindi sapat upang gisingin ang gwardiya, gumagamit tayo ng 4 na beses na mas marami. Para itong pagpapadala ng 4 na batalyon ng sundalo sa halip na isa. Ipinapakita ng datos na nagbibigay ito ng 24% mas mahusay na proteksyon. Ibig sabihin 24% mas kaunting mga lolo at lola ang mapupunta sa ospital. Ang isa pang opsyon ay tinatawag na Fluad. Gumagamit ito ng teknolohiya ng sirena upang pilitin ang gwardiya na magbayad ng atensyon.
Ang dalawang ito ang mas piniling pagpipilian para sa mga senior, ngunit maliban kung hihingin mo, aabutin nila ang murang standard na bersyon sa bawat pagkakataon. Ngayong taon bago dumampi ang karayom na yon, sa iyong balat gusto kong pigilan mo sila. Magtanong ka, meron ba kayong high-dose version? Para sa mga senior, kung wala sila, huwag mo lang sabihing, sige, yung regular na lang. Hindi. Humanap ka ng lugar na may tamang baluti para sa iyong edad. Tumatagal lang ng 5 minuto ang maghanap ng tamang botika o doktor at maaari nitong mailigtas ang 1 buwan mo sa loob ng ospital. Ang susunod ay kakaiba. Hindi man lang ito tungkol sa pagprotekta sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga taong hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. At kapag nagkakamali ang mga tao sa isang ito, na madalas kong makita ito, ang pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho na masaksihan. Meron akong isang pamilyang pasyente. Ang lola si Lola Carmen ay may matagal ng ubo na inabot ng ilang linggo. Hindi niya ito masyadong inisip. Akala niya ay simpleng katilang sa lalamunan. Kabuuwi lang ng kanyang anak na babae mula sa ospital dala ang bagong panganak na sanggol, isang perpekto at malusog na maliit na batang babae na tumitimbang lang ng 7 libra. Naglakbay si Lola Carmen ng 2 oras mula probinsya para lang makita siya. Siyempre gagawin niya yon. Umupo siya. Niyakap niya ng mahigpit ang munting sanggol sa kanyang dibdib. Hinalikan niya ang noo nito. Bumulong siya rito. 9 na buwan niyang hinintay ang sandaling iyon. Wala siyang kamalay-malay na dala-dala pala niya ang whooping cough o pertussis tuspirina. Para kay Lola Carmen, ito ay isang nakakairitang ubo lamang. Ngunit para sa sanggol na iyon, na ang baga ay kasing liit ng 2 kamao at hindi pa nakakakuha ng anumang bakuna, ang whooping cough ay isang sentensya ng kamatayan. Ang kanilang daanan ng hangin ay napupuno ng plema. Hindi sila makahinga. Nangingitim sila. Ang ilan ay nauuwi sa mga ventilator. Ang ilan ay nagkakaroon ng permanenteng pinsala sa utak. Ang ilan sa kanila hindi na kailanman nakakauwi mula sa ospital. Nakaupo ako kasama ng mga pamilyang iyon at ang nakakapanlumo doon ay maaari sana itong maiwasan. Kailangan lang ng isang ineksyon. Kailangan lang ng 5 minuto. Karamihan sa mga nakatatanda ay nag-iisip na protektado sila dahil nakakakuha sila ng tetanus booster tuwing 10 taon. Kinukuha nila ang TB shot, tetanus at diphtheria. Pakiramdam nila ay naging responsable sila. Ngunit ang TB shot ay hindi sumasaklaw sa whooping cough. Ang proteksyon mo sa pagkabata laban sa whooping cough ay wala na pagtuntong mo ng 50 taong gulang. Maaari mo itong dalhin at hindi mo man lang alam na mapanganib ito. Ang version 2.0 ay tinatawag na TDAP. Merong isang dagdag na letra ang P para sa pertussis. Ito ang parehong ineksyon. Kumpleto lang ito. Pinoprotektahan ka nito. At ang mas mahalaga, ginagawa ka nitong isang kalasag para sa sanggol na iyon. Kung may sanggol na paparating sa inyong pamilya o bagong apo, huwag mong hintayin ang iyong 10 taong booster. Pumunta ka ngayon din. Kunin ang TDAP. Siguraduhin mong ang iyong mga bisig ang pinakaligtas na lugar sa mundo para sa batang iyon. Huwag mong hayaang ang yakap mo ang maglagay sa kanila sa panganib. At sa wakas meron tayong virus ng COVID. Hindi ito tumigil sa pagbabago. Bawat ilang buwan, merong bagong variant, isang bagong pagbabalat kayo. Ang mga ineksyon mula 2021 ay isang himala noong panahong iyon.
Ngunit naghahanap sila ng muka na hindi na isinusuot ng virus ngayon. Para bang ang gwardiya ay nakabisado ang isang partikular na muka at ngayon ay ibang tao na ang sinusubukang pumasok sa pinto. Nag-aalinlangan ang gwardiya. Hindi siya sigurado at sa pag-aalinlangang iyon nananalo ang virus. Ina-update na ng mga siyentipiko ang formula taon-taon ngayon. Katulad ng bakuna sa trangkaso, ang mga version 1.0 booster mula sa 2 taon na ang nakakaraan ay parang paggamit ng mapa ng Maynila mula 1,950. Maliligaw ay ikaw ka lang. Ang tanging inirerekomenda ko ay ang napapanahong formula, seasonally updated formula, hindi ang sa nakaraang taon, hindi ang booster mula sa 18 buwan na ang nakakaraan. Isang tanong lang ang kailangan, ito ba ang updated na formula para sa kasalukuyang taon? Ang tanong na iyon ay magbibigay sa iyo ng tamang sagot sa bawat pagkakataon. Nais kong screenshot mo ang listahang ito. Nais kong isulat mo ito sa isang pirasong papel at ilagay sa iyong pitaka ngayon din. Para sa pulmonya PCV20 o Prevnar 20, huwag tumanggap ng iba. Para sa shingles/culebra, Shingrix 2 dosis. Ito lang ang tanging paraan para maging ligtas. Para sa trangkaso/flu high dose o fluad, hingin mo ito. Para sa tetanus T, DAP gawin mo ito. Para sa mga apo mo. Para sa COVID, ang kasalukuyang updated na formula para sa taong ito. Ngayon, huminga tayo ng malalim. Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Walang sino man sa atin ang bumabata, hindi ako at hindi rin ikaw. Merong isang bersyon ng pagtanda kung saan pababayaan ka na lamang ng sistema. Kung saan magkakasakit ka mula sa mga bagay na inaakala mong protektado ka na. Napakahirap makita ang isang lolo o lola na dapat sana'y nag-e-enjoy sa kanyang pensyon kasama ang pamilya ngunit nakaratay sa ospital dahil sa maling impormasyon. Ngunit hindi kailangang maging ganito ang iyong kwento. Ang mga version 2, 0 na kagamitan, ay nakaupo sa mga estante ngayon. Madalas na sinasaklaw ang mga ito ng insurance o ng PhilHealth. Ang tanging nakatayo sa pagitan mo at ng tunay na proteksyon ay ang pag-alam kung anong pangalan ang sasabihin. Ngayon alam mo na, mangyaring i-share ang video na ito sa isang taong mahal mo. Ipadala ito sa iyong asawa, sa iyong mga kaibigan, sa Facebook group ng inyong batchmate o sa sino mang kilala mo na kakatuntong lang ng 60. Dahil sa mga sandaling ito ang taong iyon ay malamang na nakakakuha ng luma at mahinang bersyon. Akala nila ay ligtas sila, ngunit hindi. Isang pag-uusap, isang pangalan. Minsan iyon lang ang buong pagkakaiba. Minsan ang isang pagpipiliang iyon ang naghihiwalay sa isang malusog na taon at isang trahedya sa pamilya. Anong bakuna ang pinakakinagulat mo sa listahang ito? I-comment mo sa ibaba dahil binabasa ko ang mga mensahe ninyo. Ako si Dr. Paulo Garcia. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin ng iyong oras. Isang pribilehiyo ang maging iyong doktor sa YouTube at tulungan kang mag-navigate sa nakakalitong mundo ng modernong medisina. Kung may natutunan ka rito, i-click mo ang subscribe button para patuloy tayong magkasama sa paglalakbay na ito. Tandaan, ang pagtanda ay nangyayari sa lahat, ngunit ang pananatili sa version 1.0 ay isang pagpili. Piliin mo ang siyensya. Piliin mo ang version 2.0. Piliin mo ang pinakamagandang buhay na posible para sa iyo at sa mga taong nagmamahal. Tamyawa iyon mo
Nandito na lang ako para siguruhing ang pinakamagagandang taon ng buhay mo ay paparating pa lamang.